Magandang araw po at purihin po ang Panginoon. Dito naman po tayo sa panibagong video natin kung saan ang topic po natin ngayon is nawawala ba ang kaligtasan. Okay, ito po ay tanong sa akin ni Kuya Memoir Vlogs PH. Okay, kung saan, ganoon niya sa akin to 2024 pa lang. Sorry po at hindi, 2024 ba 2023? Sorry po at hindi ko po nagawan kaagad ng video kasi nga marami akong naging kabisihan. Pero ito na po. Ang sagot ko dyan, simple lang. Depende. Kung ikaw ay magtatapat, hindi. Pag ikaw ay tumalikod, oo. Kasi salvation is conditional. Okay? Ngayon, example ko dito sa Romans chapter 11. Okay? Basahin ko muna ng buo. Boast not against the branches, but if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee. Thou wilt say then, the branch were broken off, that I might be grafted in. Well, because of unbelief they were broken off, and thou standest by faith. Be not high-minded, but fear. For if God spared not the natural branches, take heed lest he also spare not thee. Behold therefore the goodness and severity of God. On them which fell, severity, but toward thee, goodness. If thou continue in his goodness, otherwise thou also shalt be cut off. And they also, if they abide not still in unbelief, shall be grafted in. For God is able to graft them in again. For if thou were cut off the olive tree, which is wild by nature, and were grafted contrary to nature unto a good olive tree, how much more shall this, which be the natural branches, be grafted into their own olive tree? So, Tagalogin natin. Sabi ito, huwag kang magyabang, okay? Kasi hindi ikaw yung bumubuhat sa ugat, kundi yung ugat yung bumubuhat sa'yo. Sasabihin mo, pinutol sila para sa akin. Sabi niya dito, pinutol sila, hindi para sa'yo. Kasi hindi sila nanampalataya. Ikaw nanampalataya. Kaya ikaw ay inilagay. Kaya huwag kang mayabang kundi ikaw ay mga takot. Actually, dito maganda yung pinapakita ni Lord. Okay? Hindi siya nagpapakita ng favoritism. Pero pinapakita niya dito yung righteousness. Okay? Ngayon, hindi siya yung, ayaw nila maniwala, pero favorite ko to, okay pa rin to. Hindi siya ganun. Ayaw maniwala, kahit gusto kita, kahit mahal kita. Wala akong magagawa. Ito, kahit hentil to, 'di ba? Malayo sa akin, pero may pananampalataya sa akin, siya yung ilalagay ko, 'di ba? That is fairness. Ngayon sa 21, kung hindi niya pinatawad, okay, o hindi siya nang hinayang sa mga natural na branches, okay, yung mga natural branches, hindi ka rin niya panghihinayangan. 'Di ba? Si Paul din nagsasabi dito. Sa verse 22, sinabi niya dito, masdan mo ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Sa kanila na bumabagsak, kabagsikan. Pero sa'yo ay kabutihan kung, may word doon na, if, kung ikaw ay magpapatuloy sa kanyang kabutihan. Kung hindi, ikaw din ay puputulin. Tapos, 'di ba? And they also, if they abide not still in unbelief. At sila naman, na hindi na naniniwala, kung sila ay maniniwala, pwede silang ibalik ng Diyos. Kasi kaya ng Diyos yun. 'Di ba? So, ayun yung sinasabi sa atin na na dito sa Romans chapter 11, maliwanag na warning dito na pwedeng mawala yung kaligtasan natin kung hindi tayo mag-aayos, 'di ba? Sasabihin ng iba, 'di ba God loves us unconditionally? Ito, God's love is unconditional. Mapamabuti ka o mapamasama ka, mahal ka niya. Pero salvation is conditional. Yung term pa lang kailangan mo manampalataya kay Jesucristo, condition na agad yun 'di ba? So salvation is conditional. Tapos sabi dito, ito madalas na na ginagamit sa atin dito na argument is yung logic and false analogy, yung parent and son analogy. Okay? Marami akong nakakausap na ganito. Sinasabi nila, ako magulang ako. Yung anak ko kahit maraming kasalanan, anak ko pa rin siya, tatanggapin ko pa rin siya. Ganoon din ng Diyos. Wala akong problema doon. Totoo yun, God is our Father. He is the Father of everyone. Okay? But also remember, He is also the Father of the devils. He is also the Father of those demons before sila magkaroon ng rebellion. Diba? Anghel naman sila, wala namang ginawang demonyo yung Diyos Anghel sila lahat. Diba? Pero nung nagkasala sila, even though nasa harapan na sila ng Diyos, diba? Araw-araw, hindi sila namamatay. Still God judged them. Why? Because God is a judge. God is the judge and God is the good judge. Huwag natin kakalimutan yon. Yes, He is our Father. Parent siya. Pero may iba pa siyang trabaho. He is also the good judge. Ito, bibigyan ko kayo ng analogy. So, bigyan ko kayo ng situation na ganito. May judge, tapos may dalawang nakaharap sa kanya. Murderer and rapist. May na-rape, tapos pinatay pa. Ang problema, yung gumawa nun, yung anak ng judge. Okay? So, may victim. Ngayon,
sabi nung judge, ito yung first situation natin, sabi nung judge, pumatay ka anak, nang rape ka anak. Pero dahil anak kita, mamahalin kita, tatanggapin pa rin kita, papalayain kita. Magiging good judge pa rin ba siya dito? Hindi. He will be an evil judge. Why? Kasi nag-judge siya according to his emotion, not according to what is right. Okay po? Situation number 2 tayo. Sabi ng judge, anak, pumatay ka at nang rape ka. Kahit anak kita, kailangan kitang parusahan. 'Di ba? Ngayon, sa situation na to, God is the good judge. 'Di ba? Bakit? Kasi yung judgment niya, hindi base sa emotion niya, kundi nakabase sa kung ano yung tama, kung ano yung makatwiran. 'Di ba? So, wag nating iyayabang o wag nating gagawing argumento, anak ako ng Diyos, kaya kahit anong mangyari, hindi niya ako pa, hindi ganun. Malinaw na sinabi doon. Kapag hindi tayo nagpatuloy sa kanyang kabutihan, puputulin niya tayo. 'Di ba? John chapter 15, meron din ganun, 'di ba? Ngayon, kaya yung Bible, maraming warning sa atin. Example, sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Examine yourselves whether you be in the faith. Prove your own selves. Know you not your own selves how that Jesus Christ is in you, except you be reprobate. So sabi dito, tingnan nyo kung kayo nasa pananampalataya pa. 'Di ba? So trabaho natin i-check kung tayo ay nasa faith. Kasi nga pwedeng mawala 'yun. Kasi pwede na tayo ay maging reprobate. Sa Philippians chapter 2 verse 12, sinabi dito, mga minamahal, gaya ng inyong pagsunod nung kami ay nandyan, ganoon din kapag wala kami. Work out your salvation with fear and trembling. So, working out our salvation with fear and trembling. Ang salvation pala, wino-work out, 'di ba? Hindi yan basta okay na tapos na, hindi. Wino-work out po 'yan, tinatapos po 'yan nang merong fear and trembling. Meron pa dito sa 2 Peter chapter 1 verse 10 to 11. Wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fall. So kung papansinin niyo sinabi dito give diligence, pagsikapan ninyo na yung pagkatawag sa inyo at pagpili sa inyo ay maging sigurado. 'Di ba? Kasi nga pwede yung mawala. Ngayon, one good example dito, yung Revelation chapter 2 and 3. Okay, yung 7 churches. May 7 churches, yung 5, merong criticism si God. Okay? Merong sin na nakita sa kanila. Yung 2, wala. Kung papansin niyo yung 5, ay niya, pinag-repent niya. Bakit kailangan mag-repent kung hindi naman mawawala yung kaligtasan? At yung isa sa malaking example dito, yung Laodicean church. Bakit? Yung lukewarm church. 'Di ba sinabi niya, hindi ka mainit, hindi ka malamig. 'Di ba? Okay sana kung it's either mainit ka o malamig. Pero dahil malahininga ka, lukewarm ka, isusuka kita. So, ano pa sasabihin na sa atin nun? Jesus Christ warned the churches of their shortcomings. Bakit? Because God has a standard. At kapag hindi tayo sumunod sa standard na yon, isusuka niya tayo. Tatanggalin niya yung salvation natin. So, yun. Kung meron pa kayong mga other questions, 'di ba? Ito sigurado pag may mga nakapakinig dito ng mga like OSAS, mga once save always save, di na mawala yung kaligtasan. Open naman ako sa mga arguments ninyo. Gagawin ko rin po ng video at yun, let us grow in the faith. Na nawa matutunan natin lahat yung katotohanan mula sa Panginoon. Thank you po. God bless po sa bawat isa na talagang sumusunod sa Panginoon.